Interview nitong si Attorney Ferdy Topacio dito kay Senator Greg Honasan ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Tapos itutuloy ho natin yung pagsalansa nitong si Attorney Trixie Cruz Angles kaugnay doon sa inanunsyo nitong si Ombudsman Remulla na baka kasuhan itong ng plunder itong si Senator Loren Legarda at ang kanyang anak na si Congressman Lian Libiste. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Rekta na ho tayo dito sa small talk nitong si Atty. Ferdy Topacio dyan sa SMNA. Palakpakan muna tayo. Baka SMNA yan, di ba? Panoorin natin. Colonel, Senator, Secretary Gringo Honasan. Idol. Good afternoon, Sir Gringo. Good Alam niyo po, afternoon. isang karangalan talagang ikay mapanayam ngayong hapon. At ako po talaga ay sumasaludo sa inyo, sir. Okay naman ni ma'am. Maraming salamat po for gracing our Maraming show. salamat sa inyo, Atty. Ferdy, sa mga Okay naman. nanonood sa atin, nakikinig. Sana may bahagi tayo sa kanila. I'm sure, and Yes. to get the roll bowling. Yes. Eh, syempre, ladies first po Ladies ang rule first. namin dito. So, Ina? Sir Gringo, bago po kayo naging sundalo, narinig ko kayo din po ay interesado sa pagiging pari at eventually naging interested din po kayo sa pagiging doktor. Sa tingin po ninyo, ano po ang gumabay or nagtulak po sa inyo upang tahakin ang karera ng isang pagiging sundalo? Serbisyo. Nakikita ko nun yung mga kamag-anak namin, mga nakatatanda, no? Na pinakamarangal pala na paraan ng sa ating pamumuhay ay yung makatulong sa iba. Siguro, of course, hindi naman tayo perfecto, no? Pero service. So, yung muna gusto ko yung maging pare. Mas I cannot imagine. Hindi, ito ni Ferdy, no? So marami ako nakausap na mga pare at may mga nakausap din akong lumabas sa pagkapare. So tinanong ko, sabi ko, bakit nagbago ang isip ninyo? Di ba tatlong vows, no? Poverty, celibacy, and obedience. Akala ko yung pinakamatinding dahilan, yung celibacy. Dahil di ba, it goes against the sin of lust, no? Yung Yes. makalaman na pagnanasa. Yung pala karamihan, dahil sa vow of obedience. Dahil it goes against the sin of pride. Pag ang feeling siguro nila, at nangyayari din sa amin sa kasundaluhan, kung yung nag-uutos sa'yo, alam mo, iba ang pinanggagalingan o mas limitado ang kakayahan, hirap na hirap kang sumunod. So, lumalabas sila sa pagkapare, lumalabas sa seminaryo. So, poverty, celibacy and obedience, hindi pala celibacy. Obedience. Obedience. Oo. Naku, for sure. So, pagkapare yun. Nakita ko na maraming lumalabas. Sabi ko, baka hindi pagpapare ang vocation ko. So, sabi ko, gusto ko mag-doktor. Serbisyo na naman, di ba? Yung mga may karamdaman, ginagamot mo, no? Para hindi sila, hindi mag-deteriorate ang sitwasyon. Sabi ko sa father ko, gusto ko po mag-doktor. Sabi niya, pag nag-doktor ka, dahil panganay ka, hindi na mag-aaral yung mga kapatid mo. Dahil mahal ang medisina nun, di ba? Hanggang yun naman. Hanggang yun. So, sundalo lang yung aking ama. Sabi ko, so ano gagawin ko? So, enroll ako napasok ako sa UP, sa University of the Philippines. I tried to take up economics. Sabi ko, ano pa ba ang pwede mong gawin? Sabi ng father ko, ba't hindi mo subukan kumuha ng entrance exam sa Philippine Military Academy? Kumuha naman ako ng exam. At tuloy-tuloy na. Yun. So, going back to your father, sabi nga, nasa military po siya noon. Ano? He was a colonel, if I'm not mistaken. He was, modesty aside, father ko naman, no? I want to honor him also. He was the youngest lieutenant colonel in the history of the armed forces at that time. I see. Sabi ko, kailangan ma-break yung record na yun. So I also became the youngest full colonel during that time. Okay. By the way, Atty. Ferdy, no? Ina, yung father ko ang commander ng Presidential Security. Okay. Yung panahon ni Presidents Magsaysay and Garcia. Dalawang presidente pa lang magkasunod pinaglingkuran niya, no? Pinaglingkuran niya.
presidential security. Battalion pa noon, hindi pa... I-follow up ko lang, if you don't Sige mind. po. So, pinayuhan kayo ng iyong ama na mag-entrance exam sa PMA. So, nung pumasa kayo, curious ako, how did he react and what advice did he give you na ngayong kayo ay mag-embark na sa karera sa military? Very proud naman siya noon. I can imagine. Oo. PMA graduate din siya, no? Sabi niya, anak, eto payong ama sa isang anak na very proud naman ako sa'yo. There are only two things that will keep your head above the water during crunch time, sa oras ng kagabitan. Professional competence. Kahit na anong piliin mo o takin mo, basta't magaling ka. No? Tapos integrity. Yung iniisip mo, yung sinasabi mo, at yung ginagawa mo, magkatugma. Hindi pwedeng may conflict. Ang tawag doon inconsistency. Parang magkakaroon ng credibility problem. Maraming ganyan ngayon Di ba, Ina? Medyo. Lalo na sa politika, no? Yeah. Madami talaga. Especially sa politika. Correct. Sir, curious po tuloy ako. Kung may pagkakataon po ba kayong makausap ang Batang Greg nung papasok pa lamang siya sa PMA, ano kaya ang sasabihin niyo sa kanya? Hihikayatin niyo pa rin po ba siyang pumasok sa PMA or ano po? No regrets. No regrets. So, walang pagbabago. Always lessons learned. Bawat chapter sa buhay mo, meron kang matututunan, no? Makikilala mo yung sarili mo at makikilala mo yung mga nasa paligid mo. Know yourself and know others. As you said, Senator, no regrets and there are always lessons to be learned. So para sa inyo po, anong pinakamahalagang lesson ang natutunan nyo doon po sa Philippine Military Academy? Yung aral na natutunan ko, by the way, siyempre may mga iniidolo tayo, no? Isa sa mga iniidolo ko na ilan yan, mataas ang standard ko sa pag-iidolo, yung father ko. Dahil, yun nga, naglingkod siya sa 2 pangulo, pero yung tinitira naming bahay dyan sa Marikina, natapos niyang bayaran yon from a GSIS loan. 1 month before he died. So, ang pwede mo lang ipagbintang sa kanya ay unexplained poverty. So, sabi niya, yun, anong mga aral na napulot ko, hindi lamang sa PMA, kundi sa aking ama at ina, at sa buhay, no? Unang-una, wala sa ating perpekto, no? Lahat tayo may bagahe, may kahinaan, may strengths and weaknesses. Pero pag nagsama-sama tayo, together, no? Mas marami tayong magagawa. Ang buhay na halimbawa niyan, actually buhay is a figure of speech, yung mga national heroes natin ina, no? Atty. Ferdy, imperfect men. Di ba? Si Jose Rizal, medyo, Yes, sir. Atty. Ferdy, medyo underwrite ng konti. Oo. Underhide. Nasa media ako. Kaya nag-hesitate ako nun. Pero, di ba, linguist, science, talagang genius. The pride of the Malay race, no? Malay race. Pero, ang balita ko, no, sa informasyon, chick boy. Buti na lang hindi ako ganun, ano? Pero, siyempre, exception, no? Si Andres Bonifacio, firebrand, revolutionary. Mainit ang ulo. So, na-out maneuver ni Emilio Aguinaldo, first president natin, na binigyan ng pera para pabili ng armas, ginamit kung saan. But, hero pa rin, no? Sa imperfect man. Apolinario Mabini, point of a victim. Hindi nga makalakad. Di ba? Binubuhat. No? But together, wala pang Republic of the Philippines. No? Together, magkakasama sila, imperfect men. No? Together, they dreamed, they fought, no? They sacrificed, they died for a nation that did not exist during the time. So, ang operative word dito para sa akin, na natutunan ko rin sa buhay is laging together. Since napunta na rin po tayo sa usapan ng mga naging bayani po ng mga Pilipinas, alam niyo po ang daming gustong mamuno lalo na sa bansa ngayon. Paano niyo po masasabi ng isang leader ay handa na pong mamuno bilang isang leader po? Okay. Sinasabi na leaders are born, no?
But I think leaders are made. Para sa akin, ano ang tungkulin ng isang leader? Hindi yung mamuno nalo ka sa harap, no? Sa akin, ang tungkulin ng leader is not to give the people they lead what they want, but to teach them. Yes. Turuan sila. Katulad ginagawa ninyo ngayon. No? Binabahagi natin yung mga aral na natutunan natin sa buhay. No? Turuan sila kung ano dapat ang ipaglaban nila, pagsikapan nila. At turuan sila na hindi pwedeng Ilocano, Bicolano, kailangan Pilipino tayo. Together. One flag. One nation. One united people. Anyway, alam mo, Ina, isang event, or should I say, historical milestone na hindi na maaaring kailanman mahiwalay sa pangalan ni Senator Gringo Honasan ay yung EDSA. Oo nga, That's a no? given. Curious lang ako, if you don't mind, Senator, let's play What If. What if noong nag-haul up kayo doon sa Aguinaldo po yun, ano? Walang dumating na crowd sa labas. Ano bang plan B nyo noon? Nako, Attorney Ferdinand, talagang masaya ako na naitanong ninyo yan. No? Yun ang tingin ng karamihan, sinulat, di-report sa media, na para kaming mga daga na naipit sa krami na Aguinaldo. Medyo hindi po totoo yun. Ayun, maganda yan. Dahil yung natin yan. Reform the Armed Forces Movement ay isinilang nung nagkaroon ng karamdaman si President Marcos Sr. Pag may karamdaman ka, there's a diminution of control. Kahit na gaano ka galing kang leader, pag may karamdaman ka, di ka makatulog, di ka makain, di ka makaisip, di ka makapagtrabaho. So, paano mo gagampanan yung tungkulin mo? Kami naman, mga sundalo kami noon. Imagine mo, Atty. Ferdinand, Ina. Karap namin yung mga rebelde, mga kriminal na sinasabing may pinaglalaban, no? Okay lang na masaktan, minsan masawi, mamatay, no? Yung rebelde at yung sundalo, no? Ganon, no? Pero ang hindi katanggap-tanggap sa amin noon ay pag ang nasasaktan, nalalagay sa alanganin yung buhay, yung kalayaan, yung ari-arian, yung mga inosenteng sibilyan, bata, matanda, babae, lalaki, na nahuhuli sa crossfire sa isang armadong tunggalian na hindi naman sila ang nag-invento. So yun ang nag-udyok sa amin na buuhin yung reform, the Armed Forces Movement. So balik tayo dun sa katanungan mo, Atty. Ferdinand. Sa EDSA, nandun kami katulad ng milyon-milyon na Pilipino na hindi lamang sa Epifanio de los Santos Avenue, kundi mga EDSA sa buong bansa at sa buong mundo. EDSA became a symbol, a figure of speech. So we were there together. I'm sure wala ka pa siguro na rin. For sure po. Oo. Nasaan ka? We were there for something, not against something. At siguro mamaya, pwede lang talakayan na. Madaling maghanap ng away at, di ba? Kundi to define what you are for. And we went there for change, for reform. Hindi yung overnight na pagbabago, no? Yung improvement na lang sa nangyayari na. So, anyway, Ina, Now we're curious po tuloy. How was your relationship po pala with the late Juan Ponce Enrile? Sinasabi nila na surrogate father ko siya. Parang ama ko. Diba? I worked with him half of my life. Hindi rin naman siya perfect. Now, he has passed away. We might be looking at us now. No? Mainit yung ulo. Napakagaling. Na hindi lamang abogado kundi leader. Mahirap mahalin. Hindi siya yung type na warm na tao. No? Pero once makilala mo siya, abe, ako ang naging aid muna niya ako, tapos chief security. Abe, noong mga panahon na yun I would stop a bullet for him. Ganun ang relasyon namin. At alam niya. Nakaka-close, ano? Alam niya. So, ganun ang relasyon namin. Mas matindi pa ka sa biological father ko. Talaga. Pero siyempre, he also was my father figure. My father passed away when he was 61 years old. So, siya ang pumalit sa aking pananaw. Aiyak Nabanggit naman. niyo yung RAM Senator, ano? Di ba ang motto nyo,
correct me if I'm wrong, is our dreams will never die. Tama po ba? Yes, pwede ko susugin, no? Opo. Siguro itatanong mo ito na Freddy, saan ba nanggaling yung Ordeal Sila Verday? Naalala mo yung animation na cartoon na movie na Land Before Time, yung nga dinosaur? Ang If doon we pa hold on together. together, Our dreams will our dreams will never die. Doon pala yun. Doon I na. did not know that, ha? If we hold on together, we know our dreams shall never die. Yun ang naging theme ng Reform the Armed Forces Movement. At bakit ka mo Reform the Armed Forces Movement? Inuunahan ko na kayo, no? Opo. Paano mo i-reform yung pamahalaan kung hindi mo muna i-reforma yung sarili mo? So sabi namin no, may core group, kahit na nasan ka, assign, sundalo ka, basta't mahal mo yung bayan, pinaglilingkuran mo yung taong bayan, you are the armed forces of the state and of the people, sa ayaw at gusto mo, member ka ng Reform the Armed Forces Movement. So, as Senator, follow up lang, anong dreams ninyo na natupad na at anong hindi pa sa ngayon? Maraming natupad dahil kahit pa paano, di ba? At magiging salamin yan, malalarawan yan sa generation ni Ina. Our children, you have grandchildren, Atty. Wala pa po eh. Wala pa. Malapit-lapit na. Look forward to Malapit-lapit it. na. Mas magagaling, Kanino ka nakatingin? Sa daughter-in-law mo. mas magagaling yung mga anak natin sa atin. So imagine mo yung mga apo natin. Osang. Dahil sa technology, di ba? Dahil sa halimbawa na ipinakikita ng nakaraang generasyon tayo. Our generation did a lot of good things, no? Pero our generation also did a lot of not so good things. So, yun ang puno at dulo niya, no? Oo. Sir, bilang isang sundalo, ilang beses na po kayong nasugatan sa aktwal na labanan, no? So, ano po yung itinuro ng mga karanasang ito sa halaga ng buhay? Bill of Rights. Di ba? Article 3, Section 1. Wow. Life, liberty, and property. Pag sinabi ko sa iyo, Ina, na nakasalalay dito sa gagawin natin, sa pinag-usapan natin, yung isang buhay, tabi na lahat. Life, liberty, and property. Ngayon, idadagdag ko lang, Atty. Ferdy, mas Opo, familiar ka rito, no? Manghiram tayo dun sa Western tradition. Life, liberty, property, and the pursuit of happiness. Ano ang silbi ng buhay? Kalayaan at ari-arian kung hindi ka masaya. Mag-iinit pa rin yung ulo mo, di ba? Kung hindi ka happy. Yun. O nga, no? Tama. Wow. Makes sense. Anyway, Ina, na-erase mo na rin yung natamaan siya ng bala, no? By the way, sorry, It's okay, kung saan ako napupunta. Kayo na balang pagalitan ako, no? Pag usapan na. Ang dami naming nalalaman na hindi namin alam Mabuti na dati. itanong mo yan dahil nung naging commandant ako ng Special Operations School sa Fort Magsaysay, di siyempre nagtuturo ako. Apo. Sabi ko sa mga estudyante ko, huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot masyado pag tinamaan kayo ng bala. Hindi ganun kasakit. Talaga po. Sabi siguro mga estudyante ko, abay talaga palang sira ulo nitong ngayon. Nasa na. Medyo masakit. Siyempre, tamaan ka ng bala. Pero hindi ganun kasakit. Yung sound effects sa sine, hindi totoo. Masakit, Ina, Atty. Ferdy, pag nabuhay ka at umabot ka sa operating room. Bakit po? Pag nawawala na yung epektong anesthesia, ka sa sakit. Sa bagay. Correct? Pag napuruhan ka, let's say tamaan ka sa ulo, period na. Wala nang kwentuhan. Anyway, ilang beses, marami-rami na, no? Bala, granada, medyo kulang ako ng pyesa, pero huwag natin. Pero importante yung pyesa naman hindi naman nagkulang, ano? Hindi. Medyo mapupunta tayo sa tinayos dyan. Dahil Speaking of tinamaan ng bala at pyesa, at Senator, ito, medyo masela na tanong, ano? I hope you don't mind. Anong mas matinding impact sa inyo
Tinamaan kayo ng bala o tinamaan kayo kay Miss Jane Umali? Mas mabigat yun. Walang surgery ron. Pag napuruhan ka, that's it. Pwede bang ikwento ninyo? Mukhang, alam mo yung Oo story, nga but I think our viewers will be interested dun sa love story ninyo. Nasa Fort Magsaysay ako. You listen to this again dito. Duty officer ako. Pinatawag ako ng commanding general. May inimbita silang mga Red Cross employees. Ako naman, sabi niya, duty ako, sir. Hindi. The general is asking you to... Nakita ko yung wife ko. Yeah. 52 years na kaming kasal. Wow, grabe. 5 children. Sana all, no? Anyway, so, siguro, ganun nangyayari pag love at first sight. No? Sabi ko, nakaka-relate ako, Red Cross. Kinabukasan, kasabay ako noon ng malengke namin, yung mess sergeant. Para pumunta sa palengke ng Kabanatuan para maghanap ng roses. Grabe. Nabili ako ng isang rim ng sigarilyo. Hindi ako nag-sigarilyo, para kunin yung palara. Yung cellophane na balot. Okay. Sa palengke, walang mga flower arrangement to, no? Pambalot dun sa bouquet. Pinuntahan ko sa Red Cross Kabanatuan at yan. Wow. Tapos, Palara. yung cellophane. 1 year, pumunta siya ng Canada. Medical technologist kasi siya. Okay. So 1 year kaming iwalay. No? Tapos, tinamaan ako. My first gunshot wound. Okay. So, umuwi siya. Nag-usap kami na wag na siyang bumalik. Got married. We got married now. A few days later, pabalik na ako sa Hulo for combat. Hala. Days lang po. Days lang. Wow. Wala na ba Wala, honeymoon? honeymoon na. Alam mo na, Wala yung mga na. nakikita natin sa... Alam mo na. Grabe. 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 So, ina, lessons ito for you. Na, Kaya nga, I'm listening. Taking down notes. Ay, kailan? Ma'am Ina, patoko. Sir, since napag-usapan na rin po natin ang love life nyo, my next question is, ano pong mas mahirap? Military training or suyuin si Mrs. pag nagagalit? Abe, walang... Sa hierarchy ng pain. Di ba? Pwede akong tamaan ng ilang beses, ng bala, ng granada, lahat na, no? Pero wag ka magkaroon ng problema o, di ba? Magkaroon ng argument with your loved ones. Oh, Di ba? That includes not only your wife, but your children, your Yes. grandchildren. Medyo mabigat yun. Dahil you cannot give, di ba, Ina? Yes Attorney Ferdy, po. what you do not have. Totoo. Ang pinanindigan kong plataforma seguridad. Security sa pamamahay, di ba? Pagmamahalan, cooperation. Tuloy muna tayo dito kay Senator tuloy. Senator Trixie Cruz. Tapos magtayo kay Sen Greg. We'll check your comments and your questions. Sabi ni JV, you cannot deny the malice because of the timing and selectivity. Yun po ang mahalaga na word, selectivity. Are other congressmen or senators being investigated for conflicts of interest? Let's see, di ba? Ano yung ibang mga conflict of interest dyan? Well, we know that Congressman Saldico had gotten away with many contracts that were being awarded to his company, and so are the other congressmen. But tila ilan lang po ang na-charge doon sa flood control. So, sabi ni Ma'am Cookie, double time na naman si Boying. Well, I don't know kung ano ang timetable niya, if any, but it's a fair comment. Pero makain ako. Sabi ni Ma'am Patricia, madadagdagan ng human trafficking daw ang ikakaso ni Matibag Kiliviste and former Congressman Paras. At tungo yan doon sa alegasyon ni Executive Secretary Ralph Recto tungkol doon nga sa sa allegedly pinainan daw siya si business. Kaya Pwede Attorney Trix bang na lang tayo. makialam ang Supreme Court? Masyado na kasing abuso ang OMB.
And tingin nyo ba ma-impeach siya next admin? Mahirap po tayong mag-guesswork sa ngayon. Wala pa tayong, kumbaga, hindi pa natin na-adjust yung ating bolang kristal. Pero dito sa sa pakikialam ng Korte Suprema, well, the Supreme Court, hindi sila nakikialam, but you have to file a petition with the Supreme Court. So, in this case, pwede naman i-raise ng mga partido. Pero habang tumatagal po, nakikita natin na marami sa mga kasong ganito ay posibleng magtagal din sa Korte Suprema. Hindi na natin mai-ignore at this point yung tagal ng mga kaso. Hindi ba't mayroon din final si VP Inday, check natin sa Supreme Court tungkol sa kanyang impeachment. Noon pa lang dinidinig ito sa House. Pero hanggang ngayon, dahil hindi siya nabigyan ng TRO, hindi naman natin nakikita na may ibang mga activities na nakalagay doon or naka-schedule doon. Nagpalitan na sila po ng komento, pero wala pa pong resolution. Shotty Rivera says, ginagamit yung weakness ni Senator Lauren, yung anak niya. Ito. Gumagana na itong kay Coach. Kayo nga ang tanungin ko. Yan. Hindi ba unfair to? Yan. Pambihira ang nambabae sa Green Hills. Ako po. Di umano. Di umano. Ay si Recto. Yung- Tapos ang iimbestigahan, si Leviste. Ako po. Pambihira. Pambihira Kabaligtaran naman ang nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. Ano bang nangyayari sa atin? Yung walang kasalanan, kinukulong. O yung may pagnanakaw, hindi makulong-kulong. Pero Ako alam po. nyo, kung totoo ito, ay grabe naman to si Recto. Artista na asawa, hindi pa makontento. Pambihira talaga tong si Recto. Makontento ka na. Wow. Para Gaano ka lumipat totoo, sa di ba? mayorya. Oh. I agree that this seems to be the strategy. Kasi kung kay Senator Lauren lang, she can handle herself. Pero dahil kasama yung anak niya, yung maternal instinct, mahirap mahirap labanan. Sabi ni Kambal TV, the administration is desperate because of their fear of VP Inday for 2028. Sabi ni Ma'am Jenny, may gaba yan kay Boying pagdating ng tamang panahon. Sabi ni BI, hindi ko po pwedeng basahin. Legacy daw ni OMB Boying na bago siya kunin ni Lord ay Okay, so by the way, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa atin, lalong-lalo na dito sa Black App. Thank you very much for the early support. Sabi ni Indiana, parang tagilid na talaga si VP Sara ngayon, makonvict talaga si VP kasi uubuson na sila ng mga minority. Paano po mangyayari yun? O let's say nga makulong si Senator Lauren. Hindi naman mababawasan kasi nga ang nature ng rule dito sa impeachment is kailangan ng 16 votes. Magkakaproblema lang kung may mag-defect. Mukhang nahihirapan na silang magpa-defect ng mga senador kaya nagfa-file sila ng mga kaso. So hindi ko po alam kung ano yung ginagamit ninyong basehan para sa sinasabi niyong yan na mako-convict si VP Inday. Good morning, MM. Sabi ni Perlito, tama po si Representative Egay Ericia na nilagay si Boying Remulla sa ombudsman para i-weaponize political persecution sa mga critics. I-weaponize yung Office of the Ombudsman. Yung paggamit ng mga kaso para persuade sa mga ilang mga opisyales to do or to exercise discretion the way Malacanang wants that discretion exercised.
Sabi ni MM, malabong makonvict si VP. Balik na po tayo kay Sen. Loren. Ay, Peace, order in the state, inclusive growth sa ating bansa at seguridad sa karagatan natin. Pero magsisimula ka sa bawat tahanan. No, hindi tayo perfect. Ha? Marami rin tayong mga pagkukulang. Anyway, actually curious ako, Senator. At maraming nagtatanong din sa akin noon when I was making yung movie ninyo na sana in the next few months matuloy na. Kasi, di ba, you are best known as Gringo, pero ang pangalan nyo ay Gregorio. Ano po bang story behind that nickname na Gringo? Kadensya ako. Kasi medyo malayo di ba? Gregorio, di ba? Usually, Gregorio, Oreo, di ba? Gringo. Opo. Nung kadete kami, Tony Ferdy, uso na yung spaghetti westerns. So, di ba, Gringo, I kill you for money, but because you are my friend, I kill you for nothing. Gringo is in term for Americans crossing the Rio Grande. Yes, yes. Okay. Sabi ng mga upper class ko noon, Gregorio, napaka, diba? Hindi masangsang ang amoy ng first name mo eh. I-glamorize natin, gawin natin Gringo. And it stuck. Pati sa combat duty, pag naka-uniforme ka, pag nasa field ka, during formal occasions, hindi na family name na nakalagay dito sa akin. It stuck. Gringo na talaga. From PNA pala yan. PMA from Akala ng iba kasi, noon lang RAM era. Yun pala. From PNA pala yun, Ina. Mas kwan, di ba? Mas Interesting, ano? glamorous ng konti. Sana matuloy po, no, yung movie ni Sir Gringo. Matutuloy yun. Manifesting. Sir, speaking po of movies, kapag magiging pelikula ang buong buhay po ninyo, sa tingin po ninyo, ano ang pamagat nito? Actually, ang mas nakakaalam niya, that question is, the answer is above my salary grade. Nakaalam niya si Atty. Ferdy, no? Pero sabi ko kina Atty. Ferdy, nung pinag-uusapan kung paano gagawin, i-humanize ninyo dahil tao lang ako di ba? Diba? Nagagalit din, sumasaya, happy rin, di ba? Mababaw ang kaligayahan. Huwag nating gawing, alam mo yung superhero na hindi tinatalaban ng bala, hindi nauubusan ng bala, yung pasilko-silko. Huwag naman ganun. Dahil, ang purpose ko naman nun, di baling hindi kumita sa takilya. Importante may aral na mapulot yung susunod na henerasyon ng mga sundalo natin, mga leader at mamaya natin. At pag tinanong ako ng mga apo ko, "O Lolo, naging sundalo ka pala, naging ganito ka." Sasabihin ko na lang, Atty. Ferdy, panoorin na lang ninyo yung documentary. Correct. Ay, alam mo, attorney, medyo umiinit at sumasaya Oo ang nga, usapan ang dami natin Magpahinga nalalaman po. na hindi alam ng badlang people Correct. Kaya magpahinga muna tayo. Lalo na si Senator. Oo naman. Medyo break po muna tayo, Ina. Oo. Yan, tuloy lang ang ating kwentuhan kasama si former Senator Gringo Honasan. Pero saglit. Senator Gringo Honasan. Yes. Idolo nating lahat. Anyway, I'll start it this time, ano? Alam nyo, pumunta na rin tayo sa mga backstories, Senator. Isang iconic image sa inyo na yung mga tao ay hindi nalilimutan, yung nag-i-skydive kayo nang may kasamang ahas. Hala. So, ano pang story behind that? At curious po. Okay. Nung assigned ako sa Isabela, sa Sierra Madres, with one Special Forces team, dahil dinaalan ninyo, I don't know, Ina, baka, yung karagatan, arms landing, sa Digoyo. MV Karagatan. Pinadala doon yung may sundalo, may mga kaklase akong pinadala. Pinadala kami para hanapin yung rota na pinagdaanan ng nilanding na armas. Kano nandun ako, 11 lang kami. So, pag walang patrolya, hindi kami out in the field, no? Looking for, trying to gather the information. Siyempre, kami-kami lang. So, naghanap kami ng paraan. Puro kami lalaki. Naghanap kami ng paraan para aliwin yung sarili namin. Ang early warning system namin noon, mga pato at mga manok
Di ba famous ang palanan, Isabela, for fighting cocks? Pag nagtilaukan yun, ibig sabihin may tao. may tao na hindi friendly, unidentified. So nagtilaukan, gabi. So hanap kami, gapang, may armas. Nakita namin, ginagapang yung mga manok namin ng isang sawa. Yeah. Yung sawa, hindi yan poisonous. So sabi ng mga tao ko, sir, alagaan na rin ninyo. So inalagaan ko. Pinapakain ko, gano'n lahat. Nasa bulsa ko palagi. Doon nagsimula yun. Ayun. Oo nga. Hindi, naintindihan ko naman, di ba? Yung iba alaga, aso, pusa, ay yung normal na pets, no? Ako na, yan si Lieutenant, si Captain, nasang alaga niya, python, yung sama. Ang dami kong ang kagat, hindi naman poisonous, no? Oo. Yun pala yung storya noon. Kasi talaga... Pero hindi yun Attorney Ferdy nakasabi daw sa link. Nasa bulsa. Ayun pala. Yun palang Doon siya the true natutulog. story. Yes, yun ang... No, curious tuloy ako, Sir Gringo. Ano pong isang bagay na hindi alam ng publiko tungkol po sa inyo? Mga hobbies po ninyo? Or... Well, unang-una, di ba, yung public image natin, pag nasa politics ka lalo na, ito, i-relate ko lang, no? Paano ba ako na nagkaroon ng itong image? Hawak-hawak ko sa sinturera si former Senator, then Secretary of National Defense Enrile, at si former Senator Butch Aquino. Nakatayo sila sa itaas ng bubong ng Ford Fiera noong EDSA 86. Diba nandun sa labas yun, kausap yung milyon-milyon na tao, may mic sila. Okay? So, paano nga ron? Abay, nagsasalita si Minister Enrile, bigla akong hinawakan dito sa apelyo. Sabi niya, alam ba ninyo, talking to millions of people, ha? Kung sino mga batang opisyal ang sumama dito sa people power natin, bigla akong hinatak, binungad yung mukha ko dun sa... Talaga? 8,000 flash bulbs, pop. Hindi pa nang uso yung cellphone. At that point, I don't know if one of the worst things in my life, I lost my anonymity. Hindi na ako pwede mag-mauling dahil kinabukasan, nasa front page ka na, ini-interview ka na, may-imbita ka na on switch. Doon nagsimula yung... yan. Hindi komportable na feeling, pero ganun talaga. Diba? Well, as they say, the rest is history. Hindi, ito pa. Pinakatakot ako noon nung tumawid kami from Procurement to Aguinaldo. Dahil ang tingin sa sundalo noon parang mga private army, mga nakaupong mga politiko, no? Sabi ko, ano kaya kung kuyugin kami rito nung 1 milyon na tao? Diba? Isisecure ko pa si Minister Enrile. Akalain mo, takot ako noon. Pagtawid namin, nagpalakpakan, nag-iyakan, nagyakapan. Sa loob-loob ko, kahit na anong mangyari, panalo dito ang taong bayan. Yun. Ang ganda i-relieve, ano? Yung mga days na yun. Oo. Well, speaking of history, Senator, and I hope you don't mind me asking this, yung that very controversial August 1987 na adventure where ang sabi nila, may yung grupo niya daw ay kumilos para patalsikin si then President Cory Aquino. Ngunit nakialam ang Amerika yung Phantom Jets, kung natatandaan nyo. Let's play what if again, ano, Senator? What if hindi nakialam ang Amerika at nagtagumpay yung inyong move na yon? Anong tingin nyo ang mga susunod na nangyari? Attorney Ferdinand, napaka-importante sa akin nung katanungan ninyo. Dahil ito yung original, pagpapatuloy na original na plano namin noong 86. Pero sundalo lang kami noon. Kaya ang mga leader na tinitingala namin noon, sina former President Ramos at saka si former Minister Enrile. Okay? So sabi namin, siguro sir, after this, di ba? Dahil may depekto na yung sistema. Institutions, damage, etc. No, may corruption din, no? Sabi na, ba't hindi kayo imungkahin ninyo na magbuo ng National Unification Council? Kasama si President Cory, Cardinal Sin, kayo kung anong papelin nyo, para ayusin mo na yung institutions. Yung nga, Attorney Ferdy, ang what if, ha? Kung natuloy yun, dahil historically, pag magbalik tanaw tayo,
We have been doing the same things over and over again, politically, economically, even in terms of national security, and expecting a different result. Di ba may tawag doon, Atty. Freddy? At ang tawag ho doon kabangagan. Kaya sa susunod na administration, talagang kuhanan ho natin bilang mga Pilipino na matapos na tayo dito sa cycle na to para makadire-diretso ng ating bansa. So always, maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Lahat Pilipinas.